Gaano kalayo nga ba ang pwedeng abutin ng impluwensa ng isang naupo para lang masigurong mananalo ulit? Oo nga eh. At kailan ba nagiging ilegal na pandaraya o siguro pamimilit yung paggamit ng kapangyarihan? Napaka-relevant niyan. Yan yung mga tanong na parang sinasagot sa isang medyo viral na desisyon ng Korte Suprema. Hihimayan natin yan ngayon. Tama ka. Bale, pag-uusapan natin itong kaso ni Gerardo Jerry A. Noveras laban sa Commission on Elections at Narciso de la Cruz Amansec. Ito yung GR number 268891 na lumabas nitong October 22, 2024. Okay. Titingnan natin ano yung mga ebidensya, yung naging hatol ng COMELEC, at siyempre yung pinaka-latest, yung desisyon ng Korte Suprema na nag-confirm sa disqualification ni Noveras. Grabe ta kasi nanalo na siya sa boto, di ba? Oo, yun yung matindi doon eh. Sige, simulan natin sa kwento. Based dito sa mga hawak mong detalye, si Gerardo Noveras, gobernador siya noon ng Aurora, tapos tumakbong vice-gobernador nung 2022 elections. Oo. Tapos, may isang Narciso Amansec na parang nakadiscover na yung mga campaign materials ni Noveras, mga tarpaulin yata, iniimprenta sa loob mismo ng Aurora Training Center compound. Government property yon. Tega, government facility tapos campaign materials? Yun na nga. At hindi lang yon. Ang nagpapatakbo daw nung printing machine ng gobyerno ay isang casual employee ng LGU, si Michael Tequico. So tauhan pa ng gobyerno. Oo. Kaya kumuha ng search warrant si Amansec at nakuha nga na-recover yung mga campaign materials pati yung printing equipment. Dahil doon, anong ginawa ni Amansec? Nagsampa siya agad ng disqualification case sa COMELEC laban kay Noveras. Yung basihan niya, Section 261 ng Omnibus Election Code. At kahit, gaya ng sabi mo, nanalo si Noveras sa bilangan, tinuloy pa rin ng COMELEC yung kaso. Ano nangyari sa COMELEC? Sa First Division ng COMELEC, na-disqualify si Noveras. Ang ginamit nilang basehan, Section 261D1. Ito yung coercion of subordinates, yung pamimilit daw sa mga nasa ilalim mo. Coercion. Oo. Sabi ng division, bilang gobernador noon at siya yung appointing authority ni Tequico, meron siyang moral and legal ascendancy. Kumbaga, may bigat yung posisyon niya, may impluensya siya kay Tequico. Okay, may point naman yon. Tapos, kinatigan niya ng COMELEC and Bank. Pero, dinagdagan pa nila ng basehan. Ginamit din nila yung Section 261E. Ito naman yung tungkol sa threats, intimidation, tsaka paggamit ng fraudulent device or scheme. Parang pinasok nila pareho. Okay. So, dalawang sections na yung ginamit ng NBank. Pero, syempre, umapela si Noveras. Umakyat siya sa Korte Suprema. Ano yung mga naging argumento niya doon? Basically, dalawa yung malakas niyang argumento. Una, mali daw yung COMELEC sa paggamit ng Section 261D kasi, sabi niya, na-repealed na yan. Pinawalang bisa na ng Republic Act 7890. May nauna na raw kaso, yung Javier V. COMELEC, na nagsabi niyan. May basis siya sa argumento niyang yun. Meron. Pangalawa, para naman dun sa Section 261E, sabi niya, wala namang direktang ebidensya na siya mismo, si Noveras, ang nag-utos o namilit kay Tequico na gawin yon. Walang direct proof, kumbaga. Okay, dito napapasok yung Korte Suprema. Medyo crucial to. Ano ang naging hatol nila? Sang-ayon ba sila kay Noveras? Dito nagiging, interesting. Kinumpirma ng Korte Suprema yung tungkol sa Javier case. Tama daw si Noveras nun. Totoo ngang yung RA 7890, expressly repealed o direktang pinawalang bisa ang Section 261D bilang isang election offense. So tanggal na yung isang basehan. Oo, tangtang na yun. Sabi ng Korte, napakalinaw ng batas eh. Verba legis. Kung ano yung nakasulat, yun ang susundin. Hindi na kailangang i-interpret pa ng malalim. So out na dapat yung Sec 261D. Kung ganon, dapat absuelto na si Noveras. Ba't na-disqualify pa rin siya? Dito papasok yung Section 261E. Kahit inalis na ng Korte yung basehan na Sec 261D, pinagtibay pa rin nila yung disqualification ni Noveras pero base lamang sa Section 261E. Paanong nading basehan yung Sec 261E kung sabi ni Noveras wala namang direct evidence ng utos niya?
May dalawang major points yung Korte Suprema dyan. Una, yung paggamit mismo ng ari-arian, kagamitan at tauhan ng gobyerno para sa personal na kampanya. Tinuring nila itong isang fraudulent scheme, isang pandaraya laban sa gobyerno. Okay. Yung act itself? Kahit hindi si Noveras mismo yung directly gumawa, siya yung, direktang nakinabang. So pasok pa rin daw yun sa Sec 261E under fraudulent scheme. May binanggit pa silang kaso, Juan V. People, para suportahan yan. Makes sense. Yung mismong paggamit ng resources, pandaraya na. Paano yung part na threats or intimidation ng Sec 261E? Paano yun pumasok kung walang direktang utos? Dito binalikan ng korte yung konsepto ng moral ascendancy na ginamit din ng COMELEC. Sabi ng SC, dahil sa posisyon ni Noveras bilang gobernador at appointing authority ni Tecuico, meron daw implied coercion or intimidation. Implied? Paano yun? Parang sinasabi na kahit walang verbal na utos o tahasang pananakot, yung bigat lang ng posisyon niya sapat na para ma-pressure o mapilitan si Tecuico na gawin yung illegal na bagay na yun. Hindi naman daw siguro gagawin ni Tecuico yon kung walang utos o parang inducement mula sa taas. Okay. So yung moral ascendancy, sapat na para masabing may intimidation under Sec 261E kahit hindi direct? Tama. Yun yung naging finding ng korte. Pinalawak nito yung interpretation ng intimidation dun sa section na yon. By the way, may side issue din pala ha. Pinayagan ng korte na yung anak ni Narciso Amansec, si Narin, ang pumalit sa kaso nung pumanaw yung tatay niya. Pwede pala yun Wow! Ang daming legal points na lumabas, ano? So, kung ibuod natin para sa mga tagapakinig natin, ano-ano ang mga pinaka-key takeaways o mahalagang doktrina mula sa kasong ito na dapat nilang tandaan? Siguro ito yung mga pinaka-importante. Una, yung express repeal. Pagklaro sa bagong batas na pinawalan bisa yung isang lumang probisyon, gaya nung ginawa ng RA 7890 sa Sec 261D, wala na yun. Hindi na pwedeng gamitin. Malinaw yon. Ano pa? Pangalawa, yung saklaw ng Section 261E, yung sa fraudulent scheme at threats intimidation. Yung paggamit ng yaman ng gobyerno sa kampanya, pwedeng ituring na fraudulent scheme. At yung moral ascendancy ng superior, pwede nang basehan para masabing may implied coercion o intimidation, kahit walang direktang utos. Malaking bagay yan para sa mga opisyal. Oo. Pangatlo, yung substitution sa kaso. Pwede palang may ibang butante na magpatuloy ng disqualification case kung sakaling pumanaw yung orihinal na nagsampa. Okay. At yung pang-apat? Yung level of evidence na kailangan sa disqualification cases. Hindi proof beyond reasonable doubt tulad sa criminal case. Ang kailangan lang ay clear preponderance of evidence. Ibig sabihin, kailangan lang na mas matimbang yung ebidensya laban sa kandidato kaysa pabor sa kanya. Sa paghimay. Alam mo, isang tanong na lang siguro ang naiiwan para sa ating mga tagapakinig para pag-isipan nila. Kung sapat na pala yung moral ascendancy para masabing may implied coercion, saan natin ilalagay yung hangganan nito? Oo nga no. Paano mapoprotektahan yung mga kandidato laban sa maling paratang pero at the same time mapapanagot pa rin natin yung mga talagang gumagamit ng impluensya nila para lumabag sa batas? Isang napakalagang balanse na kailangang bantayan para mapanatili yung integridad ng ating mga alalan. At itong kasong Noveras, talagang paalala yan sa bigat ng responsibilidad ng mga nasa pwesto. Talaga, para sa mas malaliman pang pagsusuri at pagtalakay sa mga usaping legal at pampubliko na tulad nito, based sa inyong mga interes, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Tama. Hanggang sa susunod na paghimay natin. Hanggang sa muli!